I think this is one of the best national costumes I've ever seen. Yung national costume ni Graciela Leyman. So, tikbalang inspired po yung national costume niya. And yes, napakaganda, di ba? Okay, so as you can see, ito ang isa sa mga pinaka-creative na national costume na nakita ko. Yan yung tikbalang na national costume by Graciela Leyman and created by Paulo Ballesteros. So, as you can see here, ayan, papalabas na siya sa stage and grabe yung hiyawan ng mga pageant fans. So, if you are a pageant lover, you are a pageant fan, alam na alam mong kumilatis talaga ng pinaka-bongga, pinaka-creative na costume. So, hindi lang bilang isang fan. So, if you are a critic sa mga national costume, malalaman mo talaga na ibang klaseng national costume ito. So, it is not your traditional na national costume na Filipiniana. So, mga ganun yung mga lumalabas usually kapag mga national costume. So, naglipa na yung mga different kinds of Filipiniana costume. But now, makikita natin yung ibang version ng national costume, which is yung mythology. So, basing from tikbalang, siya ang pinakamagandang tikbalang na pwede nyo makita sa buhay nyo. So, si Graciela Leyman is wearing, ayan, tikbalang inspired. Tapos, white siya. White yung motif or motive, o diba? White, purity na mabait na tikbalang. Tapos, ang ganda ng platform yung shoes niya or yung footwear. So, yan yung nagsilbing trademark ng tikbalang. So, parang yung tawag dito, yung front na paa ng horse. So, ayan, dyan yung nakikita kung gaano ka-creative ang mga national costume creators natin. So, yes, congratulations to Graciela Leyman for giving us a good show during the national competition, national costume competition ng Binibining Pilipinas 2022. And ngayon naman is titignan natin yung ibang version ng video. So, ayan, habang sasalita ako, picture muna. Ibang angle ng picture ni Graciela Leyman. So, makikita nyo na, as in, napaka-creative. And now, eto naman yung kanyang another angle ng video. So, ang dami nag-video dyan. And then, yan yung isa. Makikita nyo na parang close-up look na yung itsura niya dyan. Tapos, nag-hi, o diba? She is very thankful na ang dami nag-appreciate sa national costume niya. And probably, hindi ako masusurprise if she will be receiving the Best in National Costume Award. And yes, basing from sa mga critics, this is a very unique na design. Very inspiring, but very, alam mo yon, challenging. Kasi iba yung parang brinake niya yung parang traditional na national costume. So, it is based on mythology and I think sa mga future pageants, magbe-base na sila sa mga mythological creatures. So, yes, it is a very challenging na national costume, but then, deserving naman and rewarding para sa candidate na ito and then sa designer kung saan siya ang may concept ng design na yan. So, makikita nyo, grabe ang galing. Sobrang galing ng national costume na yan. Tapos, yung iba na namang angle ng picture. So, ayan yung another angle picture ni Graciela Leyman. So, as in, parang mapapatitig ka talaga. Paano kaya nagawa yun? Tapos, yung iba, magme-message na, oh, pwede palang ibang design. O, diba? Hindi lang Filipiniana. So, another angle ng video naman ulit. So, makikita nyo yung ibang version na naman ng national costume ni Graciela Leyman. So, very slow yung pace ng kanyang walk. As in, very slow. Tapos, hanggang sa, pumunta siya sa harap. And, alam nyo yun, yung reaction ng mga crowd, parang makapigil hininga kasi baka matatalisod siya. Kasi nga, hindi madali ang pagsuot ng ganyang platform na shoes. So, I considered platform, na malaking platform. Kasi nga, pinatungan niya yung paa, so yung nakaganyan-ganyan, tapos parang may paa na ganyan, na i-walk-walk mo siya in front of the stage. So, talagang, tapos meron siyang parang support, parang yung cane
yun yung nagsisilbing cane niya. So, parang tatlo yung paa niya. And then, ayan, super slow yung kanyang walk to make sure na she can present angle to angle yung kanyang pagrampa para makita ng mga judges from the front and back of yung national costume na yan. Tapos, syempre, very slow din yung walk niyang papunta sa likod ng stage. And then, napansin ko lang nung nasa likod-likod na siya and ready to go backstage, dun na bumilis yung kanyang lakad. So, na-realize ko, talagang binagalan nga niya talaga yung kanyang pag-walk. Kasi pwede naman siya maglakad na mabilis. Ayan. So, yes, yung design, as in, lahat ng mga pageant pages, pageant groups, pinost ang kanyang national costume. And nakita ko din sa mga ibang social media accounts, such as sa Twitter, sa YouTube, ayan, sa Instagram. And makikita nyo na lahat sila, iisa lang ang sinasabi. Baka ito ang pwedeng manalo na national costume sa Binibining Pilipinas. Creative, medyo simple, but then very rewarding. So, yes, congratulations. And wow talaga ako. So, if you have more na hirit para sa mga national costume, ayan, mag-subscribe kayo dito sa channel ko if you want more. Yan, if you want more updates, mag-subscribe kayo, The Star of Anthony Vlogs, and then mag-message lang kayo, mag-direct message kayo sa Facebook page, sa Instagram, or mag-comment down lang kayo below for anything under the sun na comment nyo. So that's it, ladies and gentlemen. Thank you for watching and have a nice day.